Magandang araw sa inyo mga kapugi. Bale nakabili na pala tayo dito ng solar light at inilagay dito sa ating treehouse sa taas ng bundok. At dito na din kami natulog kasama ang aking binan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bale tanghali na ako dito nakakyat ng bundok mga kapugi. At itong aking biyanan ay araw-araw na itong nag-aasikaso ng kanyang mga taniman. Dahil medyo malaki na dito ang bunga ng tanim namin pakwan. Kaya lagi na kami ditong umakyat ng bundok para magbantay mga kapugi. Magandang araw sa inyo mga kapugi. May nabili po tayo dito ng solar light. Ilalagay natin dito sa ating treehouse. Tsaka dyan sa ibaba. Bale binili natin ito sa Black App mga kapugi. Yan. Bale itong apat ay magkapares lang ito mga kapugi. Bale dalawang solar na pang outdoor. Tsaka dalawang solar na pang indoor. Tsaka mura lang ito mga kapugi. Bale buy one take one ito mga kapugi. Tsaka ayan buy one take one din yan. Kung gusto nyo bumili nito ay maglalagay lang tayo ng yellow basket doon sa Black App natin mga kapugi. Ito, lalagay natin sa first floor tsaka sa third floor ng ating treehouse. Kasi dito sa second floor ay meron na tayong ilaw. Tapos ito, may kasama itong kon mga kapugi. Binuksan ko na ito sa bahay at pinagsama ko na lang dito sa isang box yung mga accessories dito. Ito, yan. Tsaka meron yung remote ito mga kapugi. At yan, at merong screw nito yan. Bago ko ito din na lang mga kapugi ay binalad ko na ito sa bahay ng ilang oras. Kung may sensor ito mga kapugi, yan, sensor receptor yan. Siguro pagka mayroong tao na dumadaan, umiilaw ito. Bale itong solar light na binili ko na pang outdoor mga kapugi ay nakafix na dito ang kanyang solar panel sa likod at may kasama itong tubo na plastic na pagdidikitan mo ng poste. Hindi na tayo matulog. Hawakan lang natin. Tapos ay dito lang din ako kumuha ng mga nakasandal na kahoy. Nagagamitin natin poste sa dalawang solar light. Kung bumili ka nga. Where did I begin? Tinanong ko dito ang aking binan kung saan ko ito ilalagay. Sabi niya dito daw banda sa may daanan para daw madali lang namin makita yung mga pumupunta dito sa ating treehouse tuwing gabi at hindi namin dito ibinaon sa lupa ang kanyang poste mga kapugi para pwede natin itong mailipat kung saan at mailigpit kung hindi na natin kailangan at nagagamit lang namin ito kapag dito kami matutulog sa taas ng bundok. May pagpipilian ka din sa solar light kung ilang oras mo siya papailawin sa gabi. Mayroong 8 hours, 5 hours, tsaka 3 hours. At ganoon din dito sa indoors ng solar light mga kapugi. Bali sa lahat ng sizes na available na solar light ay yung mga nabili natin ay pinakamaliit at pinakamura mga kapugi. Dahil ito lang yung kaya ng ating budget. Pero goods na rin ito dahil medyo maliwanag na dito sa ating treehouse sa taas ng bundok. At yung isang indoors natin na solar light ay dito ko naisipang ikinabit sa unang palapag. At kung saan saan ko na din inilagay ang kanyang solar panel. At kung saan banda yung mayroong init ay doon natin ilalapag mga kapugi. At itong pangalawang indoor na solar light ay dito ko na din ikinabit sa pangatlong palapag para kapag marami kaming matulog dito mga kapugi ay kanya-kanya na kaming pwesto dito sa ating treehouse. At yung kanyang solar panel ay dito ko na lang din isinabit sa may bubong dito banda sa lagi nasisikatan ng araw. Medyo inayos ko lang dito sa pagkakatali para hindi ito gagalaw kahit lumakas pa ng hangin. Bukin mo pa. Bale alas 3 na dito ng hapon at napakalamig dito ang simoy ng hangin. At habang nakikinig kami ng drama dito sa aking cellphone ay naisipan ko mag-init na muna dito ng tubig para kami ay makapagkape na din. Ba't natapang ito? Ha? Pagsasama ni na Tito Bert at Tita Celia. Habang nagkakape ay nagsaing na din pala ako dito mga kapugi. Sayang naman kasi ang natira ditong panggatong kung wala naman may nakasalang. Pagkatapos magkape ay bumaba na muna dito ng treehouse para pumunta dito sa tanim naming pakwan. Ito talaga yung binabantayan namin dito sa taas ng bundok. Delikado kasi ito sa hayop ng dalawang paa at itim ang ulo.
Nakaraang taon kasi nung nagtanim kami dito ng pakwan mga kapugi, ay lagi kami dito nawawala ng bunga. At naisip dito ng aking biyanan na baka na misplace lang. Kaya amin na lang yung pinabayaan at kinalimutan mga kapugi. Tapos ay may nawala na naman ulit kinabukasan. At meron na namang naisip dito ang aking biyanan at baka ito ay hiniram lang at magpapaalam na lang siguro kinaumagahan. Pero joke lang yun mga kapugi. Pero sa totoo lang ay nawawala po talaga dito ang bunga kapag hindi namin ito binabantayan. Kaya kapag malalaki na dito ang bunga at malapit na mag-ani, ay kailangan na lagi na kami dito nakatambay sa taas ng bundok. Bale alas 4 na pala dito ng hapon mga kapugi. Pagkatapos ko magsaing ay naglinis ako dito ng dala naming bangus. Pinalamanan ko lang ito ng sibuyas at kamatis ang kanyang katawan at naglagay ng kaunting pampalasa. At hindi ko na rin ito inalis ang kanyang kaliskis dahil didirekta natin ito sa pagkakasalang mga kapugi para kahit masunog man ang pinakalabas ay maganda pa rin ang pagkakaluto sa loob. At habang nagpapalipas kami dito ng oras sa treehouse ay nanood kami dito ng pelikula ng aking biyanan. Pag-rope. Kasama dyan yung Bangladesh, India. Dito ay hindi na namin matiis ang lamig ng paligid. Balak sana namin na mamaya pang gabi na magiinom. Kaso nagsabi dito ang aking biyanan na kuhanin ko na daw ang dala naming alak para kahit paano ay mainitan dito ang aming katawan. Ito talaga ang pangontra namin dito sa lamig mga kapugi. Lalo na kapag dito kami matutulog sa treehouse. At sakto din na naluto din dito ang inihaw kong bangus. Kaya tamang tagay lang kami dito dalawa habang nanonood kami dito ng pelikula. Sa oras na ito ay unti-unti na dito dumidilim ang paligid at magandang pagmasdan ang paglubog ng araw mga kapugi. Maririnig mo na din dito ang nguni ng mga insekto at inabangan ko nito ang pag-ilaw ng mga solar light. Bali mga 7 o'clock na ito ng gabi at kami ditong dalawa ay maghahapunan na. Tinigil na muna namin ang pag-inom namin dito ng alak mga kapugi dahil nagutom na kami dito ng aking biyanan. Kahit napakaliwanag pa dito kanina ay sobrang napakalamig na ang klima. Kaya naisipan namin dito maagang mag-inuman para mainitan lang dito ang aming katawan. Pero pagkatapos namin dito ng kain ay ipagpatuloy namin yun mga kapugi. Ang aming pulutan dito na inihaw na bangus ay ginawa din namin pang ulam sa hapunan. At medyo masakit at ang ngipin dito ng aking biyanan mga kapugi. Ramdam ko kasi dito na parang wala siyang gana ditong kumain. Sa oras na ito ay nagpapahinga lang kami dito at naglakad-lakad lang muna dito sa ibaba ng treehouse. Nagpapatunaw na rin ng aming mga kinain. Ang ganda talaga ng ating treehouse tuwing gabi, lalo pa at marami na itong nakalagay na ilaw mga kapugi. Dito ay umakyat na kami ulit sa treehouse para ipagpatuloy yung aming nasimulan kanina. Tapos minsan ay nagkukwentuhan kami dito tungkol sa lumilipad tuwing gabi, yung mga nakakatakot na pinapanood natin minsan sa pelikula. Tinanong ko kasi siya dito mga kapugi kung anong gagawin niya kapag may dumapo dito na malaking ibon si taas ng treehouse. Sabi niya pumuti na lang daw ang buhok niya dito, pero never pa daw siya nakaengkwentro ng mga ganong bagay. Maya't maya ay nanonood kami dito ng pelikula at ang pamagat nito ay The God Must Be Crazy. Sobrang tagal na din itong pelikula mga kapugi pero nagustuhan pa din namin itong dalawa. At nung medyo lumalim na dito ang gabi ay naglagay na kami dito ng plastic sa palibot para pangarang sa malakas at malamig na hangin. At hinarang ko na din dito yung lamisa sa may hagdan dahil kami dito ay matutulog na mga kapugi. Pa, yabot ko sa imo pa. Huwag ka lang humangin. Kulambo to eh. Gusto mo kulambo? Hindi. Ha? Kukulambo ko dito sa bangko. Wala. Ikaw mo yun. Jacket. Kulang.
Sa oras na ito ay maliwanag pa rin ang ilaw sa poste at ganun din doon sa unang palapag ng ating treehouse. Kaya madali mo talaga dito makikita kapag mayroong dumadaan at pagdating ng alas 2 na madaling araw ay bumuhos naman dito ang malakas na ulan. Kaya kaming dalawa dito ng aking biyanan ay hindi ganong nakakatulog mga kapugi. Malamig na nga kahit na maulan, tapos lalo pa nagagano'ng umulan dito. Mag-aalas 5 nandito ng umaga at kung napapansin nyo ay unti-unti na dito lumiliwanag ang kapaligiran at nag-init na din ako dito ng tubig mga kapugi para makapagkape na din kami ditong dalawa. Yung solar natin dito sa labas, patay na. Di ko alam anong oras itong namatay. Andun din, namatay na rin yung doon sa dulo. Pero dito sa ibaba mga kapugi, umiilaw pa din. Sabay lang sila nito na umilaw, tsaka dun sa taas. Sa taas pa na rin, patay na rin. Hindi lang natin alam kung kailan sila nag-off. Pasadong alas 5 na pala ito ngayon mga kapugi ng umaga. Tapos maganda nga umulan dito ngayon dahil para madiligan yung mga tanim namin. Madidiligan yung mga tanim dito sa taas ng bundok. Akita muna tayo dahil umuulan pa rin. Ang kapal ng fogs mga kapugi. Tapos umuulan pa dito. Sino ba naman hindi malalamigan dito? May dala pala dito ang aking biyanan ng tsaa. Imbis na magkakape kami dito ay magtsatsaa na lang mga kapugi. Kahit na nadibago ako dito sa kanyang lasa, ay ininom ko pa din ito dahil sa marami itong benepisyo sa katawan. Kaya hindi man ako makasukal. Adi kumasok. Hindi, sarap. Kaya mo na yung kinakape namin ngayon. Habang medyo umambon nga dito mga kapugi, ay nag-asikaso na din ako dito ng aming pangalmusal. Meatloaf tsaka corned beef lang yung aking lulutuin mga kapugi. Lagkis ng lupa ha. Lagkit lupa. Basa. Wah, balsa ha. Balsa siya. Ayun. Parehas din ito eh. At kung nagustuhan niyo itong aking vlog mga kapugi, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.